Sa mundong puno ng pagsubok, may mga nilalang na hindi mo inaasahan na magpapakita ng totoong pagmamahal. Isang batang may malubhang sakit ang inilabas ng kanyang ina sa bakuran upang makalanghap ng sariwang hangin. Habang tahimik siyang nakaupo sa kanyang wheelchair, may isang asong gala ang biglang lumapit. Inamoy lamang siya at humiga sa tabi niya. Hindi alam ng pamilya na ang simpleng sandaling iyon ang magiging pinakamahalagang alaala sa huling buwan ng buhay ng bata. Sa isang tahimik na baryo sa Laguna, nakatira ang 9 na taong gulang na batang lalaki na si Gabriel. Si Gabriel ay isang batang puno ng pangarap. Mahilig siyang gumuhit, maglaro ng maliliit na eroplano at madalas niyang sabihin sa kanyang ina na balang araw, gusto niyang maging piloto. Ngunit nagbago ang lahat nang malaman ng kanilang pamilya na si Gabriel ay may malubhang sakit sa dugo. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Ang batang dati masiglang tumatakbo sa bakuran ay napilitang gumamit ng wheelchair. Ang kanyang ina, si Aling Maria, ang naging sandigan niya araw-araw. Tuwing umaga, maingat niyang pinupunasan ang noo ng kanyang anak. Pinapainom ng gamot at sinusubukang gawing normal ang bawat araw kahit alam niyang lumalala ang kalagayan ng bata. Isang umaga, napansin ni Aling Maria na tila malungkot si Gabriel. Tahimik lamang itong nakatingin sa bintana. Pwede po ba akong lumabas? Tanong ng bata. Gusto ko lang pong makalanghap ng hangin. Agad siyang inilabas ng ina sa maliit nilang bakuran. Tahimik ang umaga, may banayad na hangin. At ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa langit. Habang nakaupo si Gabriel sa ilalim ng puno, may isang asong gala na lumapit sa kanila. Payat ito. Marumi. Lumang balahibo na basang-basa sa ulan ng mga nakaraang araw. Lumapit ang aso kay Gabriel. Inamoy ang kanyang kamay. Tahimik lamang ang bata. Pagkatapos ng ilang segundo, humiga ang aso sa tabi ng kanyang wheelchair, parang matagal na silang magkakilala. Napangiti si Gabriel, isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ng kanyang ina. Tingnan niyo po, may kaibigan ako. Hindi naman mahilig sa aso si Aling Maria, ngunit nang makita niyang masaya ang anak, hinayaan niya ito. Mula noon, araw-araw nang bumabalik ang aso sa kanilang bakuran. Araw-araw din itong hinihintay ni Gabriel. Pinangalanan niya itong Lucky. Bakit Lucky? Tanong ng kanyang ina. Ngumiti ang bata. Swerte po ako kasi dumating siya. Unti-unting naging bahagi ng buhay nila si Lucky. Tuwing umaga, hinihintay nito si Gabriel sa bakuran. Humihiga sa tabi ng wheelchair. At kapag hinahaplos ng bata ang ulo nito, dahan-dahang kumakawag ang buntot. Lumipas ang mga buwan. Mas naging malapit ang bata at ang aso. Halos araw-araw silang magkasama sa bakuran. Minsan, hinahabol ni Lucky ang mga dahon na tinatangay ng hangin habang tumatawa si Gabriel. Minsan naman ay tahimik silang nakaupo, magkatabi. Ang bata ay nakatingin sa langit. Ang aso ay nakahiga sa kanyang paanan. Isang hapon, habang naglalaro sila sa bakuran, biglang napahinto si Gabriel. Nabitawan niya ang laruan sa kanyang kamay. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Mahina ang boses niya. Agad siyang nilapitan ng kanyang ina. Napansin niyang nahihirapang huminga ang bata. Namumutla ang kanyang mukha. Gabriel, anak! Tumakbo ang kanyang ama. Dali-dali nilang isinakay si Gabriel sa sasakyan upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Habang umaalis ang sasakyan, si Lucky ay tumatahol at sumusunod sa kanila sa kalsada. Parang ayaw nitong maiwan ang bata. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso ng mga doktor si Gabriel. Doon nila nalaman na lumala na ang kanyang sakit. Kinailangan niyang manatili sa ospital upang bantayan ang kanyang kalagayan. Ang batang dati nakaupo lamang sa bakuran kasama ang kanyang aso ay ngayon nakahiga na sa puting kama ng ospital, napapalibutan ng mga makina at mahinang tunog ng monitor. Lumipas ang mga araw, lalo siyang humihina. Ngunit sa bawat sandali, palaging iniisip ni Gabriel si Lucky. Binubuo niya ang kanyang mga huling alaala. Ang pagtakbo sa bakuran, ang ngiti sa bawat halik ng aso sa kanyang pisngi, at ang tahimik na presensya ng kaibigan niya sa tabi niya. Isang gabi, tinawag ni Gabriel
ang kanyang mga magulang. Pwede po bang dalhin niyo si Lucky bukas? Nagkatinginan ang magulang niya. Bakit anak? Tanong ng ina habang hinahaplos ang buhok niya. Mahina siyang ngumiti. Gusto ko lang po siyang makita. Kinabukasan, dinala nila si Lucky sa ospital. Pagpasok pa lamang ng aso sa kwarto, agad itong lumapit sa kama ni Gabriel. Parang alam nito na may kakaiba. Niyakap ni Gabriel ang aso ng mahigpit. Paulit-ulit na dinilaan ni Lucky ang pisngi ng bata. Imong Gabriel huminga ng malalim. Halos mahina na ang boses, ngunit may ngiti sa labi. Lucky, salamat po sa lahat ng sandaling masaya tayo at sa hindi mo pag-iwan sa akin. Hinawakan niya ang paw ni Lucky, marahan at mahinahon. Kapag wala na po ako, please, alagaan niyo siya, gaya ng pagmamahal ko. Tumulo ang luha ni Aling Maria. Oo anak, ipapangako ko. Si Lucky ay dahan-dahang inilapit ang ulo sa dibdib ni Gabriel. Yami si Gabriel ay nakatitig sa mga mata ng aso, para bang ipinapasa ang kanyang buong pagmamahal at alaala. Huminga siya ng dahan-dahan, at sa bawat hinga, naramdaman ng magulang ang kabuuan ng pagmamahal at katapatan na nagmumula sa batang ito at sa kanyang aso. Tumigil sa huli si Gabriel, ngunit hindi nag-iisa. Si Lucky ay nakahiga sa tabi niya, nakatingin sa kanya hanggang sa huling sandali. Ang mga magulang ay hindi makapaniwala sa katahimikan at kapayapaan na bumalot sa bata. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman nilang tahimik na masaya si Gabriel. Sa mga sumunod na araw, si Lucky ay patuloy na naging bahagi ng pamilya, pinapaalala ng kanyang presensya ang huling hiling at ang walang kapantay na pagmamahal ng bata. Sa bawat umaga, ang simpleng haplos ng aso ay paalala ng kahalagahan ng malasakit, pag-aaruga at pagmamahal na hindi kayang sukatin. Ang pinakamalalim na pagmamahal ay nagmumula sa mga nilalang na marunong magmahal ng buong puso kahit hindi nakakapagsalita. Ang bawat sandali ng kabutihan at malasakit ay nag-iiwan ng alaala na hindi malilimutan. At minsan, iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa huling kabanata ng buhay ng isa't isa. Kung ikaw ang magulang ni Gabriel, tutuparin mo ba ang huling hiling ng anak mo at aalagaan ang asong nagpasaya sa kanyang huling mga araw?